mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 7. And ang topic po natin for today is gaano nga po ba katagal ang walang hanggan or eternity. So, eternity po when use of God means that He has no beginning, end, or change. He is the external unchanging creator and He sees all moments, past, present, and future at once. While God exists beyond time, He still works within time according to His perfect will. So, ibig sabihin na po ng eternity means walang hanggan, or yung buhay na marireceive natin once na tayo po inamatay at inaccept po natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, si God daw po, kasi si God is nakikita niya po yung past, future, and present ng isa lang po. Ibig sabihin kasi of course, ang concept of time is si God po ang may gawa. So, He exists also outside. At the same time, He also exists inside of time, matter, and space. So, ano po bang scripture po natin for today is Psalms chapter 90 verse 2. Sabi ko po, before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. You are God. So, ano po ba yung meaning po nito is first teaching po natin for today is God is eternal and therefore unchanging. So, ibig sabihin, ating Panginoon po hindi nagbabago dahil nga po nakikita niya po ang past, future, and present. Yung ginagawa po ng ating Panginoon is talagang wala nang magbabago doon kasi of course nakikita nga po niya lahat ng tatlong tawag dito point of time ng iisa lang. So sabihin hindi siya magbabago kasi nakikita naman niya yung nangyayari or yung buong point of time. So kaya nga po tayo ay magkakaroon ng kumbaga peace kasi alam po natin na ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago at yung mga pangako niya po sa atin ay ito pa rin niya dahil po ang ating Panginoon po ay kumikilos sa labas ng time and of course nag-i-exist rin po siya sa loob po ng time. So kaya nga po pinadala niya ang ating Panginoon Jesucristo para mag-coexist din po sa ating mga humans. Hindi po siya nasa labas ng time, matter, and space, kundi physically rin po na nandito siya or nag-exist siya. So, second teaching po natin for today is God exists both outside and inside of time. Gaya po ng sinabi ko po kanina. And third teaching is God gives us the life of Christ, our eternal life. So, ibig sabihin po nito na once na we accept our Lord and Jesus Christ, now, of course, ano pa ba yung pinaka magandang time to accept our Lord is now and to accept Him fully para po ay tayo po ma-receive natin ang gift of salvation or eternal walang hanggang buhay. So, application po natin for today is trust that God does not change over time kasi nga po nakikita niya po ang points of time, and do not give up because God is actively working kasi marami po sa atin ngayon nakikita maraming tao na nagiging successful pero mali pa yung ginagawa. Kaya siguro napapaisip din sila na minsan bakit naman Lord na ganito ganyan na mabuti naman po ako pero bakit ganito yung buhay ko, versus na rin ako dati doon. Pero of course, kailangan lang po natin magtiwala sa ating Panginoon kasi bakit ba hindi tayo magtiwala sa ating Panginoon na siya yung nag-create sa buong universe, buong multiverse, diba? Or omniverse. So, our third teaching po pala, or last teaching is remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. So ngayon po,
marami po tayong pinagdadaanan na problems. Of course, we must always think about the eternal life na na-receive na natin sa ating Panginoon sa Kristo. And to us, i-change ating perspective natin na lagi po tayo magtiwala sa ating Panginoon, kasi of course may papalapit na po ang buhay na maganda, sobrang ganda, pinamagandang buhay na matatamo natin, and that is our life with Lord Jesus Christ. So, ayan po ako si Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, April 7. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayan po, and God bless.